Sabi ni Archangel, ang hinihingi po ngayon na papeles ng Senado at yung 2019 to 22 na mga projects para imbestigahan, di na po kasali 2022 to 2025. Pero ano yung basis nila para imbestigahan ng Duterte years? Yung sinabi ni Diskaya na nag-umpisa sila noong 2016, napakapanis. Yung sinabi ng Rappler na bigla daw lumaki yung allocation para sa flood control during the Duterte years, parang biglang naging 78 plus billion. Samantalang, pag tinignan mo kung ano yung budget for flood control in 2015, chinek ko sa AI but I still have to verify ha, ang allocated was 48 billion. O ano yun? Double check ko ha kung billion nga yung nakalagay. Baka naman nagkakamali ako. Yeah, sorry. 42 billion ang allocation ng from the GAA sa flood control. In 2017 and 2018, hindi nila malagay kung ano yung specific for flood control. Ang nalalagay lang dito ay non-existent projects during those years. So, hindi ko alam kung saan kinuha ng Rappler yung kanilang numbers. I like to double check these things eh. Kasi yun nga, iisa lang ang sinasite na source for the sudden expansion daw of flood control projects under the Duterte administration. At yun daw ang ginagamit nila para patunayan na corrupt. Hindi pa nga natin alam kung talagang totally non-existent yung mga flood control projects na yon o kung may mga issues with that one. Ang maliwanag is, kaya nagka-issue sa flood control dahil in-announce ni Presidente yung 5,500 flood control projects tapos binaha pa rin. At yun yung dapat iniimbestigahan. Kung yung 5,500 na flood control projects na yon ay hindi naging sanhi ng kung ang naging sanhi ng pagbabaha ay any project in the previous administration, patunayan nila yung link bago sila umakyat dun sa previous administration. And take note, ang iniimbestigahan lang, kino-compare nila yung BBM administration with the Duterte administration, samantalang 6 years ang Duterte administration, 3 years pa lang ang current na admin. So whatever money you're going to compare ought to be rationalized. Sabi ni Pabibo, lahat na lang sinabi ni security ni Zaldico, gusto ni Pinky Lacson, lahat may resibo daw. Paano kung yung eyewitness account? Diba? Hi, Tatay Ami, kandito kayo. Let says, work from home ako today. Kaninang morning, nakinig ako sa The Spokes. At afternoon naman, listening sa live mo while working. Oo. Chinese business community says they support the admin in their press releases, pero ang tawag nila kay BBM, Kapshaw. Sabi ni Ma'am Awi, baka baguhan ng mga trolls tonight, di nila alam masakit pala when they get a taste of their own medicine. Basa na yan. Okay, kung wala na pong ibang mga katanungan, kailangan maaga matulog, may guest kami bukas sa The Spokes and we'll be talking about the South China Sea. So, di ba? Times like this, kailangan si Sas Logando Sasot. Anyway, sabi ni Jenny Payales, 26 billion yung para sa flood control sa Cebu. Tapos grabe ang baha ngayon. Ni emergency press con ng Palas wala. Ombudsman parati may press con, social media post. Mas nakikita ko pa si Boying kaysa sa misis ko. Ay, sorry po. Sabi ni Ponyos, last year sa bural ng father ko, nagpasalamat kami ng sister ko kay Duterte at Bongo. This is in front of his cousins na NPA and progressive group leaders. Nakakatuwa makita man, dilat ang mga mata nila. Ayan. Sabi ni John, sometimes I wonder if tumahimik tayong DDS, hayaan lahat ng mag-transpire. Baka mamaya kahit pasahurin nila na trolls, magsisi ng sobra kapag nakita nila ang paghihirap ng apo nila. Result ng trabaho nila. Rick Garcia says, yes, and I'm an Ilocano. Never ko na binoto si BBM. So sabi ni Awi, ang problema sa Rappler, questionable ang numbers nila lagi. I still can't get over their claims of 30,000 victims of the WOD. Ang hirap paniwalaan ng Rappler. Yun nga, they can't get out of that shadow. Hindi po si sasanggi namin tomorrow. Hello, in studio yung mga guests po namin. Kapshaw means gunggong. Oh dear. I didn't know that. Thank you for the vocabulary lesson. Hi kay Ichuria. Sabi ni Yer, si Ridon, kating-kati sa Dolomite Beach. Baka gusto niya basura na lang ang Manila Bay. Sabi ni Ma'am Gracia, credible source nila, Rappler. Oh my God, what a joke. Hi kay Emma. Thank you very much. Yan. Galing. Thank you very much sa mga TikTokers. Daming gifts, ha? Hindi po. Kayo naman.
Wag po kayo mag-guessing game. Nood na lang kayo bukas ng ng Bilyo. Hi, kayo sabi ni Tatay Amik. Yes naman, attorney, kahit nasa work ako, always listening to you. Uy, maraming salamat. James says, I've been to Davao City twice. Stayed there week-long at both instances, and I can say that Davao City will not be as improved as it is if the Dutertes were pocketing any funds. Excellent. And again, gusto ko rin, yung shoutout natin, Mayor Baste, no? Once in a while, nakikinig yung mga taga Davao. So, pakisabi na lang kay Mayor Baste na shoutout siya dito. And of course, shoutout to, sino yung nagsabi ang ganda ko ngayon? Maraming salamat kay Dr. Baker. Thank you, Doc. Sabi ni Ping Lacson, sabi ni Ma'am Cutie, may secret witness siya. Palagay ko, si Bunoan yung papagawa na sila ng script para kay Bunoan. Ayoko yung mga ganyang announcements. May secret witness ako. Ganyan. Bakit? Edi produce mo na lang. Bakit nag-generate ka pa ng excitement? Parang blockbuster series po ito. Nood naman kayo. Which means they're playing to the audience. BTS1 says, ba't pati yung pagkamatay ni Eman sa DDS rin sinisisi ngayon? Kasi lahat na lang eh. But ako, I don't really want to, I've stayed away from discussing about Miss Atienza's demise. Kasi nakakaawa talaga ang magulang pagka ganun. Imagine the pain their family is going through. But you're right. Bakit kung sino-sino na lang, di ba? I mean, can we not do that? Nobody really knows what goes on in the mind of of somebody determined to unalive themselves. So, huwag po tayong ganyan. Sabi ni Ivo rito, secret pa, parang talagang sarsuela. Ano yan, trailer? I love it. Yung hiritan talaga dito, ang galing. Sabi ni The Truth Hurts, attorney, tabla talo. Okay, ano po yung context niya? Sorry po. Ay, can we see sir? Hey, sir. Tulog. Tulog na tulog. Teka, tanggalin ko muna yung background ko and then I'll hold up the ayan. Hey, sir. Sir. Natutulog siya with his tongue out. Ayan, may serve sighting na kayo. Para dun sa mga nanonood sa TikTok, pasensya na kasi hinihingi talaga ng mga nasa Facebook at saka YouTube na makita si Cerberus. And Cerberus is my dog. For those who are new here, I thank you kay Emma. Maraming salamat. Service out. Service asleep. Yeah, he's knocked out. Hi kay Lenny. Sabi niya si Tariela na puro presko ng inatupag, tutan. Tapos ang fighter jets ibebenta sa atin. Wala namang tulong ginawa para umangat ang ekonomiya natin. Sabi ni Ma'am Ola, may ambul does that tutang out. Hindi naman siya naiinitan. Ang ginaw-ginaw nga dito sa kwarto. Pero masarap talaga ng tulog niya. Siguro it's the weather. So muli, maraming salamat po. So paalala ko lang na ang panahon, tinatawanan lang natin to, pero ang panahon nagiging mapeligro para dun sa mga nagsasalita at nagpapahayag. Katulad po ng pag-aaresto at pag-file ng mga kaso sa mga kabataan na nasa rally noong September 21. Maiintindihan natin kung sila po ay inaresto dahil may gulo. Pero kung inaresto sila for what they said or what they did, what they were saying during a rally, ibang usapan po yan. So, tapos nakikita natin na overtime halos itong mga grupo na gustong i-demonize yung mga tao na nakakaiba lang ang opinion, lalong-lalo na pagdating dito sa South China Sea or sa Philippines-China relations. Para sa akin kasi, multi-level, maraming levels ang relationship natin sa China. Si Attorney Edwin Lasherda nga ang nagsabi kanina during our program na it's not just, our relationship with China is not just about not just about our EEZ, it's also about trade, it's also about, hindi ko nga nabanggit, may cultural exchange agreement tayo with China since the 70s. It was one of the first that we've ever had with any country. Not sure if France was an earlier one. So yun, nakakatuwa lang talaga uy, eto may announcement. Bago tayo magpatuloy o magtapos, may media advisory ang DPWH. Mag-i-inspection daw ng DPWH projects by DPWH USEC Arthur Bisnar and ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin and Mayor Benjamin Magalong. Multiple locations to be inspected. Media can follow the inspection team. This is to be done on November 5, 2025 at 8 a.m. Binigay yung coordinates along the Davao River near Calyawa Bridge. Good night, guys. At Pangyan, Davao City.
May mga to confirm attendance pa. Teka, makita niyo ba to? Kasi, ay, hindi lumilitaw yung iPad. Okay. Anyway, kita nyo yan, nakita nyo yan, mag-i-inspection sa Davao. O, binabaha ang Cebu, pero sa Davao ang inspection. So, yung scenario nga sa isip ko, announce okay, bagyo sa Cebu. Announce ng DPWH, mag-i-inspection kami ng baha sa Davao. Sir, binabaha ang Cebu. Sir, bakit hindi kayo sa Cebu nag-i-inspection? May baha doon, baka kami mabasa. It's just the scene, it's just the movie in my head. Kakaloka, di ba? Bakit Davao ang ini-inspection? Naghahanap sila either ng baha o ng korupsyon. I don't think they're going to find any, pero good luck with that. Nakakabaliw itong mga to. Maraming salamat muli, DPWH, for again wasting our time and taxpayers' money on mixing in politics with your so-called investigations. At huwag na kayong magmalinis, DPWH, ha? Kayo yung may kasalanan nito. You're the last touch on any of these flood control projects, and for that matter, public works projects, and you are rife with corruption. Tapos kayo yung magmamalinis ngayon, mag-i-inspection kayo. Ang kilay ko talaga, hindi na mapipigilan. Ay, Davao talaga, di ba? Sabi ni Ma'am Ola, mabait pa nga ang mga taga Davao, hindi sila binabato ng durian pag andun mga pon ng admin. Ma'am, excuse me, I think it's a sin na magbato ng durian kasi masyadong masarap yun. Yun na lang sigurong hindi pa hinog na lang ka, baka pwede. Sabi ni Lourdes, sa Cebu ang baha for F's sake. Kaya nga ma'am, ayaw nila mag-inspection sa Cebu kasi may baha doon. Hala, sabi ni Ma'am Karina, pati Mayon may bakod na. Wow! Naging privately owned ang Mayon? Ha? Ano nangyayari sa bayan natin? Binabakura ng Mayon. Sabi ni Lenny, ay nako, Secretary Vince Dizon, kasama ka rin sa paglubog ng Marcos admin. Ano ba yan? Ay, sabi ni Ivo Rito, totoo talaga sabi ni Spox Roque, hindi mananalo si Sara kasi may hawak ng voting machine, ay hindi ko kayang sabihin yan, sir. At wag po natin sasabihin yan. Kasi si Tatay Digong na ipanalo natin noong 2016, sino ba ang may hawak ng mga voting machines noon? We have to make them win, we make them win decisively. Pero never, ever, 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 ever say na hindi sila mananalo sila. Don't jinx it. Well, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan because naipanalo natin si Tatay Digong in spite of the fact na kung sino pa yung may hawak ng vote counting machine. So, it's not true and please do not, wag nyong ipapakalat yan, wag kayong gumawa ng foreshadowing na ganyan because number one, malas yun. Sorry, naniniwala ako doon. And number two, parang ginagawa ninyong acceptable. It should not and will never be acceptable to us. Nick! Yes, may kalsada pa na 4 lanes inside the 6-kilometer permanent danger zone. It's called the Ako Bicol Highway. May karatula. Hala, hindi na sila nahiya. Totoo to. Oh my God. It finally happened. Everybody has flipped their lid in government. Sabi ni Guillermo, hayaan na natin mag-inspection. Malaki ang tiwala ko sa Davao para makita kung paano sila mapahiya, kung gaanong kaayos ang Davao. Naalala nyo, nag-inspection sila matapos ang earthquake. Talagang tinatanong sila ng media. Diba? Uy, bakit walang damage? Kasi daw mas malakas yung earthquake sa Cebu kahit hindi totoo yun. Mas konti yung damage sa tinatanong ang DPWH in particular, si Sec Vince Dizon. Tinanong siya, Sir, bakit tila mas konti ang damage ng Davao City kaysa sa Cebu? Ang sagot ni Secretary Vince Dizon, mas malakas yata ang earthquake sa Cebu. Hindi totoo, 6 point something ang earthquake sa Cebu, nasa 7+ ang sa Davao. Sabi ni Danlon, watching from SF, so frustrating. Lahat ng mga illegal ginagawa na dyan sa Pilipinas. Miss ko ang panahon ni Tatay Digong. Nakaka-proud sa aming mga nasa bansa. Para dun sa nagsasabing, kasi nga si George Garcia, pwede ba, let's not make it acceptable. Kasi yan ang ginagawa ninyo, sinasabi ninyo. Kasi, matatalo na kasi si George, si ganyan. They expected na. By the time this comes along, people are going to say, kasi nga, ganon. You're making it acceptable. It should not. You should never say that it is acceptable. Kasi mangyayari yun because ganito. Hindi. Okay? Kasi pag ginawa ninyong acceptable, that is the reason people don't move. That's the reason hindi umaalma sa kalye yung mga tao kasi pinapatanggap ninyo. Ngayon pa lang na ganito kaaga, acceptable yun. Acceptable yung ganyang klaseng pandaraya. Hindi dapat yan acceptable sa atin. Sabi ni Mamaya, God will make a way.
Hindi po ako galit ha, passionate lang talaga yung boses ko. At saka pinapasalita ako ng mas malakas sa bilyonaryo, kaya ito practice to. Sabi ni Moments, nahawa na rin si Vince Dizon, nagsinungaling qualifications nila yan. Sabi ni Ma'am Ola, di mag-inspect sila, let them make a fool of themselves. Actually, sa totoo lang, mag-inspect sila whether or not we let them. Pero, pagtawanan na, pwede naman natin silang pagtawanan. Sabi ni Ma'am Awi, kung nitong last elections nga nanalo ang mga Duterte allies, ngayon sasabihin nyo na si Sara, no, Sara will not lose. Do not ever make it acceptable. Do not ever say that this is what's going to happen. Kasi baka self-fulfilling yan. Dahil sinasabi nyo yan, madi-discourage yung ibang mga botante, sasabihin hindi naman siya mananalo and they will not vote her. That's why you don't say that. You do not make it acceptable because baka may sumunod. Kahit kakampi natin, baka hindi siya iboto. Sa maling pag-aakala na ganun ang mangyayari, hindi po yan mangyayari at hindi natin gagawing katanggap-tanggap yan ever. Hindi po ako galit. Emphatic lang po. Anong ibig sabihin nitong Davao passport meron na? Hopefully mahiwalay na talaga. Could you please be very, very careful with your language? Kasi inciting to sedition po yan. Ilang beses na tayong nag-lecture dito sa Luminous about what constitutes inciting to sedition, ha? Actually, inciting to rebellion din yan. Yung paghihiwalay. Yung paghihiwalay ng bahagi ng bayan. Sabi ni Ayan, habang nagkakatako ng damo dito sa boss ko, iniisip ko mga liig nilang B at lahat ng corrupt na politiko, OFW South of France. Ngayon ko lang na-gets yung sinasabi nyo. Sabi ni Chi Minei Lee, pinagsalita po kayo ng malakas. Baka tenga lang nila mahina this morning. Kahit wala kayong guest, ganda pa rin ang usapan ninyo ni Atty. Lasherda. Malakas naman po boses nyo kanina. Minsan kasi, alam niyo yung tendency ng dalawang tao, pag magkasabay, maggagayahan ng volume. Minsan si Atty. Lasherda mahina magsalita, humihina din yung boses ko. So, ni-remind lang ako. Sabi ni Tatay Amik, sa susunod na makita ko pa ang kanyang comment, buburahin at ibablock ko na ang kay Atty. Harry. Sabi ni Strictly, good evening, Attorney PSA. Huwag po natin i-amplify ang discouraging thoughts. Those are not the ideas we want to spread. Iwasan po ang defeatist attitude dahil yan ang inaabuso ng mga abusado sa gobyerno. Oo, ang tagal-tagal nilang pinapapaniwala sa taong bayan na walang magagawa tungkol sa korupsyon sa gobyerno. Na kahit pa anong tawag nito? Sila po ay malitis, ay hindi sila mako-convict. Kaya yun po ang nagiging dahilan kung bakit maraming mga kaso ang hindi na naisusulong laban sa mga tiwali sa gobyerno. Okay, iba ang tourism passport. In other words, it's not a passport in the sense of a country. So please, mag-ingat dun sa salita. Thank you, Tatay Amik, for the clarification. Sabi ni Azazel, yun yung pangalan ng cat ko na namatay, yung one of my favoriteest cats. Of course, lahat ng cats ko, favoriteest ko. Pero si Az kasi was an only cat at the time. Sabi ni Az, tapos yung mga comments at statement nila na nagkukunwari na kampi, ang goal is mag-plant ng doubt sa mga Duterte supporters. Yun. Sabi ni Annalie, Davao Passport ay para siyang brochure to promote tourism sa Davao. Plus may mga coupons to avail of discounts. Ganun. Marami ng ganyan sa ibang bansa. Okay, yes ma'am, alam natin yan. Pero yung sinasabi nga niya, ikini-equate niya yung Davao Passport with maihiwalay na ang Mindanao. Sabi ni Sean, nakakaaway mga naanod sa baha. Oo nga tinitingnan ko nga ano yung government response. Kamusta naman si GovPam? Sabi ni Glenna, VP na Maladora the Explorer gustong maging presidente. Okay guys, we got live one bago tayo magtapos. Buti na lang dumating ka dito, Glenna Uriel. Kasi nalulungkot na kami, wala kaming baseball. Maladora the Explorer gustong maging presidente. Ano po yung connection? Somehow you're going to have to make your sentence make sense, di ba? So, let's take your sentence apart. VP na Maladora the Explorer. Ano ba naman ang masama kung ikaw ay nagta-travel? Lalong-lalo na, in-announce at kinlarify ni VP Inday na hindi siya gumagamit ng pera ng gobyerno kapag hindi official yung kanyang pagta-travel. So, ano ngayon ang problema mo sa kanyang pagta-travel? Number 1 yan. Number 2, magagalit kayo na pumupunta siya sa Hague, hindi siya gumagamit ng pera ng bayan, at ang tunay na trabaho ng isang vice-presidente ay maghintay lang sa presidente na ma-incapacitate para makapag-take over siya. So, ano yung dinadrama ninyo na Maladora the Explorer?
Next, gusto maging presidente. Eh yung presidente niyo, 'di ba, gusto maging presidente kaya naging presidente. Ito yung masama. Gusto niya pati anak niya, pati pinsan niya, pati kung sino-sino sa kanilang pamilya ay magpresidente. 'Yun ang masama. 'Yun ang dapat pinagdidiskitahan mo, Miss Glenna Uriel. However, if you're incapable of thinking that far at nandito ka lang para mag-cheap thrills na magsabi ng mga ganyan, hindi nyo kayang i-take down si VP Inday. There is nothing in your statement that even remotely harms the Vice President, and it doesn't even make you look smart. It doesn't even make you look intelligent, and certainly that comment normally would not be worth commenting except we're bored and we're looking for a baseball. Stop saying that. May bonus, may bonus. Wala silang ganung bonus, so hindi talaga. Hindi na po ganyan. Yung mga sagot-sagot, that is such an old style. Ang bayaran nila ngayon ay buwanan na po sila, whether na narespondihan sila o hindi. Kasi kung yun po ang magiging basihan, eh, ang ibig sabihin lang ay nandito sila para manggalit and so on. Pero hindi po hindi na po totoo yan. Pwede ba pakalat naman ng fake news? Hindi na po totoo yun yung pag nag-respond ka, eh nagkakabonus sila. So, Miss Glenna, akyat ka, bibigay ako ng link at the suggestion dito of Miss Annalie. Siya lang ha, magbibigay ako dito ng link. Akyat ka, pakita ka ng mukha. Hindi ka namin ila-live dito kung hindi ka magpapakita ng mukha. Glenna, sagot? Baka gusto ninyong sumagot, madam. I promise I'll be nice. Sabi ni Perlito, sinita ni GovPam, ang 52 billion flood control sa Cebu. Ganda po yan. Sabi ni Ma'am Cora, ganda po ng makeup nyo ngayon. Salamat. Sabihan ko yung makeup artist ko. Yes, regular employees ng mga trolls. Buwanan na po sila. Tapos binibigyan lang sila kung ano yung mga dapat nilang i-post. Wala na yung mga bonus-bonus na yan kasi hindi accurate na gauge ng effectivity. Sabi ni Strictly, ayan na, itong 15 minutes of fame ni Ma'am Glenna, akit na! Sabi ni Ma'am Che, you know you love it, akit na. So, we're giving you 1 minute. It's 1:22 and 25 seconds. We'll wait until 1:23 and 25 seconds. Ay nako, Ma'am Lynn, ilang beses na po ba kayo tumambay dito sa amin? 10 million times na namin sinagot yan. Pakisagot if I'm wrong na pag-aari ng Romualdez ang Bilyonaryo Channel. Ma'am, sa tingin nyo, makakapasok ako dyan kung si Romualdez ang may-ari? Eh di, binalahura siya ni Madam. Ano ba akala ninyo? Ha? Lahat na lang pagmamay-ari ni Romualdez. Ha? Saan po niyo naman napulot yan? Na si Romualdez may-ari ng Bilyonaryo Channel. Nasaan yung resibo niyan? Pakisabi naman. Ang mga may-ari ng Bilyonaryo Channel, si Ray Marfil at saka si Hil Kabakungan, nasaan ang Romualdez dyan? Naman, pagka yung mga ganyang klaseng tanong na halos accusatory, alam ninyong nasa bilyonaryo ako, tapos sasabihin ninyo, correct me, pakisagot if I'm wrong. Ibig sabihin, kailangan kong mag-respond sa iyo dahil ikaw ang mali. So, parang gusto mo, mabigyan ka ng pansin sa pagkakamali mo. Pag-aari ni Romualdez, ma'am, saan ang resibo? Nasaan yung news announcement na binili niya yan? Ilang beses na po kasi namin, kaya ako kaya kita na si single out ngayon, kasi sunod-sunod na episode na ever since pa na in-announce namin nasa Bilyo kami, after 1 or 2 days na nag-umpisa ang show, in-explain ko na yan several times. Yung radio station na binili ni Tamba, kung di ako nagkakamali, yung that belongs to ABS-CBN, used to belong to ABS-CBN. So they bought also the productions of ABS-CBN. Ang wala lang yata sila, prangkisa pa. Wala na, naglaho na yung isa. Sabi ni B-Live, sorry po sa lahat ng mga naninira, nagtatry na i-discourage ang lahat ng supporters ni VP Sara. Wala po kaming kinoconsider na iba na gusto naming iboto na presidente sa 2028. Siya lang. Oh, I love it. Sabi ni Ma'am Gracia, now it makes sense. Yep. Eto, si Ma'am Fatima. Sige, ano yung basis mo para sabihin pro-China, China-supported vlogger ako? Nasaan ang resibo na binayaran ako? Aber, pag sinabi mo pumunta ako sa China dahil binayaran yan ng Chinese government, sasabihin ko sa iyo na kung sino yung mga, kung anong mga media outlets ang nagpadala ng mga reporter, yung iba kasabay namin, Inquirer, Philippine Star, yung mga freelancers nila, I think, kasama namin. Tapos before that, News 5, pumunta rin. Same program as China. Pumunta din ng ilang mga reporters or freelancers ng ABS-CBN. Daily Tribune.
So, ano na po, ano na. So, ibig sabihin, bakit ako lang ang sinasabihan yung ganyan? Bakit yung mga reporters ng Inquirer hindi ninyo sinasabihan ng ganyan? Pumunta din sila ng China, bayad din ng China. Ano na? Gusto nyong umakyat? Sagutin nyo ako. Ito yung link. Yan, makikita nyo yung link dun sa comment section, man. Fatima Igarta Game, come on over. I wanna hear your rationalization on this one. At magpakita ka ng muka, hindi yung gumagawa ka ng profile picture na mukhang manok. Game. Challenge accepted ba? Game, Miss Fatima. Fatima Igarta says, China supported vlogger daw ako. This is the time to prove your statement. Game, akyat dito. Sabi ni Strictly, di ba yung pinapadala mga media people ay party ng standard partnership with China, walang halong politika yon. Di ko maintindihan itong mga sarap kaltukan na sa sentido eh. So, game. Dami ko nang ini-invite na umakyat dito. Pakita kayo ng muka. Ayaw nyo? Ayaw nyo magpakita ng muka? Pues, talo kayo sa argument. You're unable or incapable of answering. You're incapable of engaging in discourse. So, sabi ni Nick Marge, Fatima felt the earth. I feel the earth. Okay. I don't care kung multo yan. Di ako natatakot sa multo. Paaakyatin ko kayo. Pero magpakita kayo ng mukha. Andito ako, mukha ko ang nakataya dito. Sa lahat ng sinasabi ko, kayo, wala kayong tinataya. Umaakyat lang kayo dito. Dahil inutusan kayo ng amo nyo. Tapos buong-buo naman ang paniniwala ninyo na tama yung mga sinasabi ninyo. You didn't even bother to check if there is evidence. Ilang beses binabanggit yung pangalan ko, pero ilang beses din wala silang maipakita na sinabi ko. Oh. Don't tell me I'm wasting my time. Pinapatulan ko na. No. Stop that. Alam nyo, that's not fair. Yung mga nagsasabi na wag mong patulan. Pinatulan ko na. Huwag yung sabihin, don't waste your time. I am. I'm gonna. Stop that. I'm making a point. I am answering the accusation. Huwag nyo sasabihin yung may bonus. Ano ba kayo? Hindi na totoo yan. Tatapang nyo, ayan, sabi ni Ma'am. Classic moves ng BBM Trolls, tatapang lang sa comment section. At ang tapang lang ng isang comment pagkatapos hindi na makasagot. Sabi ni Eves, ako pro-China ako kasi OFW ako dito sa Hong Kong since 1991 until now 2025. So, hindi yan fair. Alam niyo yun yung and I actually know somebody na ganito yung nangyari. Law enforcer. Kaibigan ko yung law enforcer. Kasama niya misis niya. Tapos, nagkaroon na may parang traffic altercation. So, sinita ni law enforcer. Aba, nagpanggap na bubunot ng baril yung tao. Umasta din yung law enforcer, bibunot siya ng baril, hinigit ng asawa niya yung kamay niya. Kung pumutok yung bang-bang nung kabila, patay si law enforcer. Don't do that. Huwag kayong makikialam. Pag sinasagot na, tama na. Sinagot na eh. Diba? You don't say, wag kang lumaban. Talaga? Diba? That's not right. Don't do that. Hindi yun nakakatulong eh. Kasi sinasagot natin because we have a point to make. Either it's a learning moment, there is an opportunity to answer a non-existent argument or to dispel these rumors. So, I hope that next time you will trust me because I know what I have to answer and what I don't have to answer. Kung as a matter of general policy, ayaw ninyong pinapatulan ng trolls, look the other way. Okay? Because it's not fair doon sa tao na sumugod ng lumaban. Tapos makikialam kayo doon sa kanya. Imbis na tirahin niyo yung kalaban, yung tao na lumalaban ang inaaway ninyo. Kasi tama yan sabi ni Jinyu, yes, push back sa mga nambubudol at wag sila mambudol ng ibang tao. Hindi natin ipasusurvive yung kanilang mga argumento because it is wrong on so many levels. And in fact, by them doing it, it is oppression. Papayag ba kayong inaapi tayo? Yun ba yung gusto ninyo? Sino naman yung Annette Dizon na yan? Sabi ni Annette Dizon, nung spokesperson ka ng Pangulo, napakatahimik mo kasi nga DDS ka. You say that like it's a bad thing. Ha? Sige nga, anong tahimik? Araw-araw nga ako nagbe-press briefing. Paano ako naging tahimik? At during that time, kahit si Presidente, DDS siya. Sino yung budol? Ha? Sino yung tahimik?
Ako ba? Kailangan ko bang mag-ingay? Sinabi ng presidente, pro-Duterte siya. Sinabi ng presidente, continuity ang gusto niya. Oh, bakit ako lalaban? Sang-ayon naman ako doon. Ha, madam, hindi nyo kasi alam kung ano nangyayari doon sa loob. Hirit kayo ng hirit. Sabi ni Ivorito, guys, her channel, her rules. Masaya akong napapanood pag di makasagot yung mga trolls. Truth. Ano, Miss Annette Dizon, akyat, gusto mo? Sagot ka. Ayan ang link. Subukan nyo mag-pro-China argument dyan at patunayan yung pro-China ako, pero pag hindi nyo kaya, papatunayan ko na yung utak nyo bugok. Game? Sabi ni Dansky, namiss namin si Tatay Digo, makakauwi pa po ba siya? Malakas po ang aking pangarap na uuwi siya. I am continuously hoping and praying. Wala tayong sagot sa ngayon. Sabi ni Ma'am Gracia, so we thought traitor talaga yung si BBM. Sabi ni Jordan, there's no problem being pro a country provided that country helps our country. Ganito yan eh. Kami dito, we're pro-Philippines. So, take that whatever way you want to. Sabi ni Tatay Amik, Billionario is owned by Prage Management Corporation, a separate entity which has no connection to any of Kim Bonjing's media holdings and ventures. Bakit sina Edwin Lacerda kanina hindi nyo binabash? Chinese descent siya, he even speaks Mandarin and Fujian. Wala ka na talaga. O yun na yun, hindi ka makaakyat, tapos puro ka ganyan. Ending ka na, miss. Hindi ka marunong. Kasi alam nyo ba, in any civilization, ang unang magmura, ang unang gumamit ng masamang salita, talo na. So, goodbye. Ang tanga nitong mga trolls. Kala nyo ba, bibigyan namin ng airtime yung mga bad words ninyo? You're nuts! Ano sinasabi nitong si Rick Abad? Then, attorney, please prove your argument. What do you mean, please prove my argument? What is my argument? Sige nga. What is my argument that you want me to prove? There is already an argument and therefore it should have included the proof. Sila po yung umakyat dito para i-challenge ako. Are you asking me? You're asking me to prove that my trolls are wrong. Ganun ba yon? Sila yung magpatunay. Sila yung nag-aakusa. O nakalimutan ninyo yung saligang batas? Saan kayo nakakita ng ganyan? Haven't you guys learned anything? He who asserts must prove. He who accuses must prove. Tapos gusto mo, prove your argument. You cannot even articulate what the argument was. But basically, sinasakyan mo yung kabila, yung mga nag-aakusa sa akin, and then you're asking me to prove that they are wrong. Ano ka? Trillanes School of Argumentation? Sabi ni Ma'am Awit, well, can't even make a decent argument. What a disappointment. Sabi ni Ma'am Ana, ang tapang-tapang mag-comment, tapos ayaw magpakita ng mukha, nawala na lang bigla. Ano, Ricabad? Akyat ka? You have 1 minute. It's 1:37 and 49 seconds. Thank you, Tia Habis po more. Actually, tapos na dapat tayo mag-live ngayong araw na ito, but some days, you just really need to answer these arguments. Ako pa naman, yung malumanay sumagot. Pero when you come in, guns blazing, tapos nang iinsulto pa kayo, don't expect kid love treatment from me. 20 seconds left. Para dun kay Rick Abad. Ano, akyat? Of course I will. Don't give your gold to the dogs. Bakit kayo nag-aabiso kung kailan na ginagawa na? Ha?
Hindi naman kayo ganyan. Wala, hindi makaakyat. It's 1:39, 1 minute is up. Di mo kaya. Ayun, ito yung nakakairita eh. It's bad enough. Normally, hindi ako papatol when your grammar is this bad. Sige, ayaw mo umakyat. Sabi ni Ma'am Candy, Kabad, anong argument pinagsasabi mo? Kayong mga bayaran mula sa nakaw sa kabat ng bayan, mahiya naman kayo sa sarili niyo, traidor kayo sa inang bayan, barya lang kapatid sa pagkatao mo para ipagtanggol ang salot, kawatan na B. Marcos, the worst of the worst. Mga trolls na walang dignidad. So, having calmed down, what did we learn today, ladies and gentlemen? Number one, you accuse, you prove. You do not ask the accused to prove. That's number one. And kung panis yung argument mo to prove in the first place, we reserve the right to accuse you back of just plain paninira. Di ba? The nerve eh. It's what gets me is the nerve. They come here because they know I am here. They try to say it to my face. Unfortunately, when you do that, you will get an answer. Which is why I'm a bit disappointed in the people who say, wag niyong patulan. Ba, papatulan yan. Sinisiraan ka na eh, harap-harapan na eh. Buti sana kung nasagot na yan. Hindi nasagot eh, noon. May attempt pa ngayon. One of these days talaga, pagka sinipag ako, magkakaanuhan talaga, magkakadimandahan. Pero the fact is that I believe in free speech. Pero you have to defend your side. Gusto mong mag-argue, gusto mong mag-participate, aba, in for a penny, in for a pound. Once you step onto this platform, be prepared to defend your position. Kung hindi mo kaya, edi masusunog ka, ganun lang yun. Besides, we're willing to engage in discourse. Pero pag yung unang patak mo pa lang dito, nang iinsulto ka na, like, didn't prove your argument. You know, it's bad enough that you make the basic mistake of requiring an innocent person to prove her innocence. Tapos you're doing it with bad grammar. Ano ba? Sabi ni RG, sabi ni Chavit Singson, si BBM hindi bababa dahil B. Matapang lang yung mga trolls pero pag hinamon mo parang Trillanes tumitikot kapag hinamon manang-mana sa pinagmanahan. So ayun, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Troll din kasi nagsabing wag niyong patulan. There's a good point actually. Ay nako. Ay, sabi ni Kelly, kaya kayo tol, kasi mahirap lang bansa natin, nagpapagamit kayo sa mga nagpapahirap sa atin. Actually, this is an excellent point, Ma'am Kelly. Kayong mga tolls, naintindihan namin na kailangan nyo maghanap buhay, pero ini-enable ninyo yung mga taong nagbabayad sa inyo. Ito lang. And yes, lalong-lalo na kung ang mga boss ninyo, yung mga tiwaling opisyal, pera ng bayan yan, ninakaw nila yan. So, ano yan, tinutulungan ninyo yung mga magnanakaw? Pwede pa. Buti na lang mahaba ang pasensya namin. Sa totoo lang, bihira mangyari ito yung sinasagot namin kayo ng ganito. Sabi ni Ma'am Nenita, out of topic, punta po ba kayo sa INC rally sa 16? Yes, I'll be there. So, buti na lang kasi today, medyo bored tayo, pumatol tayo dun sa mga trolls in order to make a point. Hirit sila ng hirit ng ganyan eh. Sabi ni Ma'am Candy, mga trolls, mga langaw na nanggugulo sa malinis na pagkain upang magkalat ng dumi. Very well said, ma'am. I love it how you've become so articulate already here. Pag nagbibigay kayo ng komento, ang ganda ninyo na magsalita. Tapos ang lilinaw nyo na. Except, with one or two exceptions dito ha, may mga mapapagalitan pa. Sabi ni Ponyos, free speech is a right. Being heard, that costs. True. I am not obliged to give anybody a platform, but when I do, you can be sure that I'm going to share it. I'm going to be on that platform with you, giving you as much hell as you're attempting to give me.
Okay, so maraming salamat sa inyong sa inyong lahat, and thank you for being patient with me again. Thank you very much sa lahat po ng mga gifters dito sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong participation, that your comments, your questions, all of them contribute to a very enlightening discussion. And so I hope to see you again here very, very soon. Don't forget, on Billionaire News Channel, The Spokes, 8:30 to 9:30 in the morning. See you.